Ginagawa mo rin ako. Noong madaling araw ng September 21, 2018, natagpo ang wala ng buhay ang katawan ng dalagang si Maria Katrina Navquil, isang medical representative sa loob mismo ng sarili nitong tahanan sa Cainta, Rizal. Panganay sa tatlong magkakapatid si Maria Katrina Navquil, 25 anyos at tatawagin ko siya sa pangalang Katrina. Single mother ang ina ni Katrina kaya nangailangan nitong mga ibang bansa. Noong taong 2000, nang lumipad patungong Fukudo, Japan, ang ina niyang si Aling Marichelle Navquil para maitaguyod ang kanyang tatlong anak. Sa murang edad ay naiwan kay Katrina ang responsibilidad sa dalawang nakababatang kapatid. So, since college niya hanggang itong present nga, wala na kaming katulong. Sila na lang magkapatid ba? Sasabihin nila kung sino yung magluluto ngayon, o sino yung maglalaba, ano sila, yung multitasking silang mag-ate. Dahil nasa Japan si Aling Marichelle ay ang magkakapatid lamang ang nakatira sa kanilang tahanan sa isang eksklusibong subdivision ng Vista Verde sa Cainta, Rizal. Noong September 21, 2018, bandang alas 8 ng gabi, tulad ng nakasanayan, ay nakipagkita si Katrina sa kasintahang si George. Parehas silang medical representative at nagtatrabaho sa isang pribadong pharmaceutical company. Ganun kasi yung ginagawa namin, pag Thursday may mga ginagawa din kami sa work. So doon kami gumagawa ng work namin na mga reports. Nagkita ang magkasintahan sa isang coffee shop at doon ay inahabot sila hanggang alas 12:30 ng gabi. Nang matapos ang kanilang pagkikita, ay nagdesisyon ang dalawa na umuwi na. Nang sumakay ang magkasintahan sa kani-kanilang sasakyan, ay agad tinawagan ni George si Katrina sa kanyang cellphone. Ganoon raw ang kanilang routine sa tuwing hindi sila magkasama. So, uwi na ako dito sa Valenzuela. And then uwi na siya dun sa Vista Verde. All throughout the travel time, magkausap lang kami lagi. From work, from house to work, from work to house, every time magkausap lang kami palagi. So alam ko kung nasaan siya, alam ko kung sino yung kasama niya. So naririnig ko lahat yun. I'm in the other line lang palagi. So yun yung kasi yung ginagawa namin every time. That's our habit every day na magkausap lang kami palagi. Bandang alas 3 ng madaling araw, isang tawag ang natanggap ni Aling Marichelle sa kanyang pangalawang anak na si Ellie. Ellie ang tumatawag, kinabahan ako kasi hindi sila tumatawag sa akin na madaling araw. Ang unang sinabi ni Ellie sa akin, Mama, kailangan mo nang umuwi. Sabi ko, bakit? Basta sumakay ka na ng aeroplano. Kailangan mo umuwi. Umiyak na siya noon. Wala na si Ari. Sabi ko, ha? Hanggang sa binaba ko na lang yung usapan namin na nakatulala na lang ako. Hindi ka makaiyak. Nakabukas lang ang bibig mo na nasyak ka. Yung sabi ko, totoo ba yung narinig ko? Nawala na raw yung panganay ko. Matapos matanggap ni Aling Marichelle ang malungkot na balita, ay nag-book raw agad siya ng ticket at lumipad pauwi sa Pilipinas. First thing in the morning, yung unang flight ng Philippine Airlines, makasakay ako. Yung kagad ang ginawa ko. So, yung same day, September 21, andito na ako sa Pilipinas ng 5 p.m. Supposedly, ang dating no, 6:25. So, hindi ko malamang dahilan bakit sobrang advance. Para na talagang binuhat na lang yung eroplano tapos iginan yan sa Pilipinas. Talagang siguro yung araw na yun, alam ng Diyos, kailangan makauwi ka na agad-agad. Batay sa paggulong ng investigasyon ng mga kapulisan sa Cainta, Rizal, bago matagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Katrina, ay nakuna ng CCTV camera na pumasok sa gate ng subdivision ng Vista Verde ni Katrina ang sasakyan ng kanyang nobyo na si George. Sa isa pang kuha ng CCTV footage ng isang bahay malapit sa tahanan ni Katrina ay makikitang palinga-linga sa kanyang paligid si George na tila nagmamasid. Ang investigasyon ay agad sumentro sa nobyo ni Katrina na si George na siyang huling kasama ng dalaga bago siya natagpo ang patay. Si George rin ang unang nakadiskubre sa bangkay ni Katrina sa loob ng tahanan ng dalaga. Since siya yung unang nakarating sa crime scene at saka yung mga physical evidences na nag-uugnay sa kanya. Doon po nagkaroon ng haka-haka ang investigating team kaya po siya nabilong sa person of interest.
May mga nakuha siya mga footprints na nagtutugma doon sa boyfriend, yung person of interest number 1. Yung mga fingerprint doon, sa kanya yun. So, kaya malakas talaga yung kutob ng mga investigador, maaaring siya nga yung gumawa ng krimen. Parang ano siya crime of passion. Dahil nga kasi yung mga valuable things nga ni Kat, hindi naman nawala. Pero depensa ni George ayon sa kanya, habang nagmamaneho siya pa uwi matapos makipagkita kay Katrina ay magkausap pa sila sa telepono ng kasintahan. Ang bagay na ito ay suportado ng isang dashcam recording mula sa sasakyan ni George. Until na nandito na ako sa EDSA Balintawak. Naka-earphones ako nito, kukwentuhan lang kami, nagtatawanan, and then biglang suddenly, parang narinig ko pagpasok niya ng bahay. Narinig ko naman kasi, naririnig ko pagka pinatay niya na yung kotse niya, binuksan niya na yung gate, nabuksan niya na yung screen, nasarado niya na yung main door. So naririnig ko naman yun. Habang magkausap ang magkasintahan, ay umalingaw-ngaw raw ang mga sigaw mula sa linya ni Katrina. Nang mga oras na iyon, ay hindi na raw sumasagot ang kanyang nobya sa kabilang linya ng telepono at tila kumusyon na lamang umano ang nadidinig ni George. Suddenly, bigla akong narinig na, para siyang gumanon na, yun nga po, narinig ko na parang, So, hindi po ako nagsalita. Sabi ko sa kanya, love, anong nangyayari? Bakit? Ano yun? Wala na po akong naririnig na response sa kanya. Ano nangyari? Until nung umikot, nag-U-turn na po ako, parang bigla ko lang narinig na binigay ko na sa'yo lahat. Which is hindi ko na naintindihan kung siya pa ba yung nagsasalita nung time na yon. Ang nooy nag-aalalang si George sa kanyang nobya ay nagmamadaling bumalik patungo sa bahay ni Katrina sa Vista Verde sa Cainta, Rizal. At dito raw nakuna ng CCTV camera ang pagpasok ng kanyang sasakyan sa subdivision. Sinubukan rin daw ng binata na humingi ng tulong para madala si Katrina sa hospital at doon raw siya nakuna ng CCTV camera ng isang tahanan na palinga-linga at tila may hinahanap. Nang masusing pag-aralan ng mga otoridad ang nasabing dashcam recording ay napatunayan nilang totoo ang mga pahayag ni George. Dashcam video, maririnig po natin na may usapan sila. Kaya sabi niya, anong nangyari dyan? Anong nangyari dyan? Ano yan? So, wala nang masagot yung girlfriend niya. Ang narinig niya yung commotion na may narinig siyang dalawang boses na nagtatanong kung mga word na naiintindihan natin ay tungkol sa pera. Kung ang suspect naghahanap ng pera na sinasabi naman ng biktima na habang inuundayan niya ng saksak, sinasabi niya na wala akong pera. Tapos narinig natin doon na umaaray yung biktima. Anong ginagawa mo, Richard? Sa patuloy na investigasyon ng mga kapulisan sa paghahanap ng lead sa taong responsable sa pagkamatay ni Katrina, doon ay napansin ng mga kapulisan ang isa pang lalaki sa CCTV footage na tila iiga-igang lumabas sa subdibisyon ng Vista Verde bandang 1:00 ng madaling araw noong September 21, 2018. Inimbestigahan po namin sa immediate surroundings at doon po namin nalaman na mayroon palang isang construction worker doon na bigla na lang nawala. Ang nasabing lalaki ay kinilalang si Jimmy Boy Maglino. Nagtatrabaho bilang construction worker sa itinatayong gusali sa likod ng bahay ni Katrina. Matapos mangyari ang pagpaslang sa dalaga, ay naglaho rin daw na parang bula ang lalaki. Kasi hindi namin kasamaan nga. Hindi ko kilala kung palubusan ng pagkatao nun kasi bago lang sa amin yun. Mga lang siya, mga 3 week lang, ganun. Ayon pa sa investigasyon ng mga otoridad, ay maaari raw na matagal nang minamanmanan ni Jimmy Boy ang tahanan ni Katrina. Yung suspect nasa taas siya nagtatrabaho. Siguro naispatan niya yung area na yun kasi overlooking siya Ayon sa mga testimonya ng mga katrabaho ni Jimmy Boy, noong gabing bago mangyari ang krimen, ay nakipag-inuman pa raw ang nasabing suspect bandang 9:00 ng gabi nang magpaalam na raw ito na uuwi na. Malamang si Jimboy ay nag-over-debakod na po siya o kaya pumasok na sa area. Then naghalugog siya sa taas kung ano yung pwede niyang pakinabangan. At nung may mga gamit siyang nakuha sa assessment namin, wala siyang perang nakuha kasi kailangan nga niya ng pera during the time. So malamang naghintay siya dun sa isang stock room na malapit po dun sa kusina sa Kakdan at hinintay po kung sino yung unang papasok.
Nang dumating si Katrina sa kanilang bahay bandang 1:20 ng madaling araw, doon na raw siya inambahan at pinagsasaksak ng nakaabang na si Jimmy Boy. Habang sinasaksak ang dalaga, pinipilit raw ni Jimmy Boy na paglabasin ng pera si Katrina at ito raw marahil ang naririnig na komosyon ni George na nasa kabilang linya ng telepono. Nagawa pa raw ng suspect na kalkalin ang bag ni Katrina bago ito tuluyang tumakas. Nang dumating ang nobyo ni Katrina sa tahanan ng dalaga, ay bigo niyang naisalba ang buhay ng kasintahan dahil sa tinamong 20 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa construction site kung saan nagtatrabaho si Jimmy Boy ay natagpuan ng mga otoridad ang naiwan niyang bag na naglalaman ng mga mahalagang bagay tulad ng kanyang pagkakakilanlan. Doon natukoy ng mga otoridad na taga-Ordaneta, Pangasinan si Jimmy Boy Maglinong. Hindi naman nag-aksaya ng oras ang mga kapulisan at agad silang gumawa ng operasyon para madakip si Jimmy Boy. Si Jimmy Boy ay nakuna ng CCTV camera na papalabas ng subdibisyon ng mga oras matapos mangyari ang krimen. Nang sadyain ng mga otoridad ang tahanan ni Jimmy Boy sa Ordaneta, Pangasinan, ay wala na roon ang suspect. Pero isang impormasyon ang kanilang natuklasan. Ang 25 anyos na si Jimmy Boy ay notorious na kriminal pala sa kanilang lugar. Dati na siyang nakulong sa kasong panggagahasa sa isang minor de edad. Nang siya ay makalaya makalipas ang ilang taon, ay muli siyang nasangkot sa kasong pagpatay. Doon siya nagsimulang magtago at tumakas hanggang sa nakarating siya sa Cainta, Rizal. Nagtago uli si Jimboy kung saan-saan pumunta hanggang nakarating sa Cainta. Samantala, isang informant naman ang nagbigay ng tip sa mga otoridad na nakita raw nila si Jimmy Boy sa Aguho, La Union. Agad tumulak ang mga kapulisan patungong La Union sa pag-asang madadakip nila ang suspect. That day, na kung saan naabutan namin doon yung may-ari ng bahay na tagigilid po ng dagat. So, ganun. Dinescribe niya kung anong itsura ni Jimboy, na yung kamay daw niya may mga bandage. Tapos makikita yung mga sugat nung tinanggal yung bandage. Sinatanong ko yung, sa tingin namin, during the incident, nung sinasaksak niya yung biktima, nadudulas pa yung kutsilyo, kaya po nahihiwaan siya. Bagamat tila talagang madula si Jimmy Boy, ay isang mahalagang ebidensya naman ang na-recover ng mga kapulisan mula sa mga naiwan niyang kagamitan sa Aguho, La Union. Ang mga naturang ebidensyang pantalon at tsinelas ay iniharap ng mga kapulisan sa pamilya ni Katrina. Pina-identify sa amin, ito ba yung pants na nawawala ni Ellie? Yung brand kasi niya is Japan brand, no? So wala pa nun dito sa Pilipinas. So alam namin kagad, yun. Yung brand na yan. Sabi ko, yan yun. Sabi rin ni Ellie, yan yun. Dahil sa mga ebidensyang nag-uugnay kay Jimmy Boy sa krimen, ay agad siyang sinampahan ng kasong robbery with homicide. Na-establish namin yung motibo ng pangyayari na kung saan ang kaso na ito ay robbery with homicide. Nang lumabas ang mga ebidensya laban kay Jimmy Boy, ay doon pa lamang daw nagkaroon ng pagkakataon si George na ipagluksa ang pagpanaw ng kanyang kasintahan. Sa akin lang po, hindi ko na po inisip yun kung ano po ibinintang nila sa akin. Bali wala na po sa akin. Importante po, nalaman na po yung totoo. Nakita ko po si Kat nung mga huling time niya dito sa atin. Samantala, magpasa hanggang ngayon ay patuloy pa ring pinaghahanap ng mga kapulisan ang suspect na si Jimmy Boy Maglinong. Para sa mga nakakaalam ng mga impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan ay maaaring kontakin ang mga numerong inyong nakikita sa screen at meron na itong 1,000 pabuya sa makapagtuturo sa kinaroroonan ng suspect. 100,000 yun. Ano yan pledge yun ng isang family friend. Para mapabilis ang paghanap, yung kailangan videohan, aktual, picturean, nasan siyang eksaktong lugar, isend agad. Agad. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sabihin agad. Parang umaasa ako na hanggang sa huli, panaginip lang to. Hindi to totoo. Nire-reject ng isip ko. Kung masakit, hindi mo kayang sukatin yung sakit Lalo na yung way ng kamatayan. Sabi ko nga, kung talagang oras na sana ng anak ko, marami namang way ng kamatayan. Pero bakit yun?
Napaka-brutal. Yun ang buhay ko mula nang nawala yung panganay ko. Araw-araw lang, di ko na alam, wala na akong pakiram ko na meron bukas eh. Pag dinatnan ako ng umaga bukas, di, mabuhay ulit tayo nung araw na yun. Sa anak ko, hayaan mo na kami na lang. Mag-move on na siya, punta na siya sa heaven. Mas masaya doon, hindi siya matotoxic. Sa paboritong term ng anak ko, natotoxic na raw siya pag pagod na siya sa work. Kaya na namin dito, baby. Kaya na namin to. Mag-move on ka na, anak ko. Mas masaya sa heaven. Tapos habang nandiyan ka sa heaven, silipin mo na lang kami ng mga kapatid mo. I love you forever, baby.